Sa pag-buy and sell ng motor, hindi lang basta-basta ang pagbili at pagbenta. Ang ginagawa po namin ay maingat na proseso. Yes, tama po kayo. Bumibili po kami ng second hand na motor at bago namin ito ibenta, inaayos muna namin ito ng maayos at responsible. Eto mga mamshi, kapag nakakuha kami ng unit, tinitignan namin agad ang kondisyon nito, lalo na sa mga parte ng makina. Kung may sira o kailangang ayusin, inaasikaso muna namin agad at para naman kapag nabenta ito, hindi lugi o bitin ang buyer sa binayad niya kahit na second hand pa ito. At ito mga mamshi ha, alam namin ito ha na hindi mo maibibinta sa tamang presyo ang isang motor kung may sablay ito o kulang sa ayos. Depende na lang kung magaling kang mangbulataw. Kaya bago namin ito i-post o i-offer ang unit, sinisiguro naming maayos na tumatakbo, presentable at sulit para sa susunod na may-ari. Ika nga may malasakit kami sa buyer. Gusto namin na kahit second hand ang unit, magamit pa ito ng matagal at walang aberya. Minsan kaya naming ayusin ang ilang parts tulad ng mga ilaw, wirings o simpleng mga kalampag ganon, ayan. Pero kung usapang makinana at mas komplikado, meron naman po yung iba na kaya natin pero kaya ipinapaayos na namin sa mga mekanikong maaasahan. Syempre may gastos yan at ito ang pinakatotoo mga mamshi, hindi rin po madali sa ganito. Minsan nalulugi kami lalo na kung matagal na bago ito namin maibenta ang unit o kaya nagkaroon ng hindi inaasahang sira. May mga pagkakataon din kahit ayos na walang buyer agad pero ganoon talaga ang buy and sell. So dito mga mamshi, hindi po madali ang buy and sell. Una, kailangan mo po dito ang pera or kapital at talent sa paghimas ng makina, diskarte sa pag-ayos at husay sa pagbebenta. Kailangan mo ring makimarites sa mga palengke ng chismis kasi doon mo malalaman kung sino ang naghahanap ng motor o saan mo pwede ito i-dispose yung unit. Okay?